Okay, meron po akong iko-correct, no? Gusto ko pong i-correct yung mga maling kaisipan. Actually, meron po ako napanood na pelikula. Natawa po ako nung una pero sabi ko, hindi, kailangan silang i-correct. Mali po yun. Doon po sa pelikula, pinagsama nila si Longhino. Longhino yung umulos sa tagiliran ni Lord Jesus at saka yung centurion. Sabi niya, iisang tao yun. No, magkaiba po yung taong yun. Magkaiba po yung mga yun. Si Longhino, isa po siyang Roman soldier na siya po yung umulos. Tinusok ngayon tagiliran ni Lord Jesus. Alam po ninyo, sa kultura ng mga Romano, in order for them to make sure or to be sure na patay na nga po yung kanilang in-execute. Ano po? Kailangan nilang patunayan na ito'y patay na. Paano yon? Pag uulusin nga naman nila itong, should I say, itong tagiliran, makikita nila doon yung blood and water. Pag pareho po yung lumabas, according po sa mga medical legal na rin po, patay na nga ang isang tao. Okay? Pero iba po kasi si Jesus Christ. Si Jesus Christ po, meron pong hula sa kanya. Ni isang buto niya, hindi mababali. O, itong dalawang magnanakaw na katabi niyang ipinako sa krus, nabali yung mga buto, binali na eh. Pero pagdating sa Panginoong Hesukristo, nakita nung soldier na patay na siya, inulus po niya. Yun po. At doon nga lumabas yung dugo at yung tubig. So it only represents the truth na patay na nga po ang Panginoong Hesukristo during that time. Okay. Ngayon, ano po ang kaibahan ni Longinus? Ito po yung pinangalanan natin yung umulos, no? Sa kanya pong tagiliran na Longinus, doon sa centurion. Yung centurion po, isa po siyang may mataas na katungkulan na nakita niya yung mga pangyayari. Ha? Nakita niyang namatay ang Panginoon, kumulog, kumidlat. At mula doon nabanggit niya, truly, this man was the Son of God. Totoo nga na ito ang anak ng Diyos. Actually, nabanggit po nung centurion na ito ang isa sa pinakamagandang kataga sa Biblia. Actually, dalawa yung gusto kong kataga na talagang gustong-gusto ko napapakinggan. Yan, at saka yung sinabi ni Thomas kay Jesus, my Lord and my God. Okay, paborito ko po yung mga kataga. Pag narinig ko yan, I'm overwhelmed ng puso ko. Lord Jesus, it's all about your person, it's all about your grace, it's all about your power. Diba? Talagang makikita mo, pinupuri nila si Jesus maski sa abang kalagayan nito. Patayin na siya, pinuri pa rin. He's the Son of God. Amen? Grabe ang glory. Ano po? So, sana matuto po tayo. Si Longhino, ito yung umulos doon sa tagiliran ni Lord Jesus. Hindi po siya yung centurion na nagbulalas na itong anak ng Diyos. Two different persons po yan. So, maganda po pag nag-aaral tayo ng Biblia, at least hindi tayo maliligaw. Hindi tayo basta-basta madadala o madadarang ng mga maling aral. Diba? So, maganda po talaga. Basa-basa naman tayo. Bigyan natin ng panahon ng Biblia. Diba? So, si Jesus ay lagi pong nandyan, kasama natin. Pero, sabi naman ni Jesus, how about read my word naman? Dahil, si Jesus makikilala lang natin sa Biblia. Hindi natin siya makikilala outside the Bible. Sapagkat ang mga tao, there are so many bad opinions about Jesus, you know. There are so many different views about the Lord. Kaya kung nakikinig kayo, nanonood ka ng mga documentaries, make sure na nagsasalita dun sa documentary ay mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. Be sure of it, okay? Kasi kung hindi, talagang misleading. So again, ang nakita po nung centurion ay very glorious. No? Namatay na siya. Pero nakita niya yung nature na kisama, kumulog, kumidlat. In fact, lumindol pa. Kaya mula doon nabulalas ng centurion na ito. Ito nga ang anak ng Diyos. Truly this man was the Son of God. Kaya kung hindi ka pa subscriber dito, I invite you to do so. Pakiclick ang notification bell. Share this video. Kailangan mo itong ma-share para matanggal ang kalituhan doon sa mga naguguluhan pang isip. Pero ang solusyon nga po, sabi ko, read the Bible, read the words of Jesus at lalago ka. Thank you, and Jesus truly loves us all.